Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. At welcome po sa episode 2 ng aking sharing about how to teach in America. So doon po sa naunang video ay aking i-share sa inyo ang overall process ng pag-apply as teacher in America. Mula po sa paggawa ng profile hanggang makarating ka dito sa Amerika. At shinare ko din po na ang aking in-applyan ay sa tulong ng Educational Partners International o yung tinatawag na EPI. So ngayon po, i-share ko naman sa inyo yung mga detalye na. Particularly po doon sa ano nga ba ang requirements na kailangan para ikaw ay qualified mag-apply at paano ka makakagawa ng profile sa online for the EPI. So bago ko po simulan ng lahat, hinihingi ko po ang inyong suporta by subscribing to my YouTube channel. Paki-click lamang po ang subscribe button kasama na ang bell button na nasa baba. At kung hindi niyo pa panood yung aking first episode, ay nasa baba din, nandyan sa description ang link. Paki-click na lamang po at yung panood. Alright? So, wag na tayong magtagal. Simulan na natin ito. Alright, simulan na natin ito. Okay, so ito po yung ating logo, yung logo ng Educational Partners International or EPI. So, kung matatandaan po ninyo, ang EPI ay nag-sponsor ng mga teachers para makapagtrabaho sa mga public, private, or charter schools sa North Carolina, South Carolina, Virginia, at Florida po. Ang kanilang pong ini-sponsor na visa ay yung tinatawag na J1 visa. So, tatandaan po natin na ang J1 visa po o yung Exchange Visitor Program ay pwede ka makapagtrabaho dito sa Amerika ng 3 taon. At pagkatapos ng 3 taon, pwede ka namang ma-extend ng 2 pang taon. Pero after po ng either 3 taon or 5 taon, ikaw po dapat ay umuwi sa Pilipinas at magtrabaho doon dahil meron pong tinatawag na 2-year return home policy. Okay? Para ma-share mo naman yung mga natutunan mo dito sa Amerika, dyan sa Pilipinas. At sa loob, habang ginagawa mo po yung 2 taon na yan, ay hindi ka makakapasok ng Amerika. Hanggat hindi mo na-fulfill yung 2 taon. Hindi ka makakapagtrabaho ulit sa Amerika hanggat hindi mo na-fulfill yung 2 taon na yan. Kung meron po kayong mga tanong, available naman po ang email address ng EPI. Nandyan po, i-email lang po at team@teachwithepi.com. So mag-email lang po kayo, nagre-respond naman po sila. Kaso nga lang, i-consider nyo po yung time kasi magkaiba po yung time dyan sa Pilipinas at dito sa Amerika. So baka mag-email kayo ng umaga dyan sa Pilipinas, yung expect po baka yung reply niyan ay doon pa sa gabi o minsan madaling araw dyan sa Pilipinas. Okay. Now, para po sa kaalaman ng lahat, ang mga nire-recruit po na teachers ng EPI ay mga teachers na pwedeng magturo sa mathematics, sa science, French, German, Japanese, early education, early childhood, elementary, and special education. So kung nagtuturo po kayo sa mga subjects na ito, yan po yung hinahanap ni EPI. Pero kadalasan po talaga yung pinaka-need po yung math, okay? Yung EPI po, ang kanilang office ay makikita nandoon sa North Carolina. Okay po. So ngayon po, simulan na natin kung ano ang proseso ng pag-a-apply dito sa Amerika. So, simulan po natin ang step 1, self-review of eligibility requirements. So, maganda po, base po sa aking experience, bago po ako nag-apply dito sa API, tinignan ko muna kung ako ay papasa dito sa mga requirements na ito. Okay? Hindi naman po lahat ng mga nakalista dyan na requirements ay kailangan meron ka po agad. No, hindi po. Pero yung mga naka-blue na yan, based on my experience, mas maganda po kung meron ka na yan bago ka pa mag-apply. Okay? Yung mga naka-black naman po in color, yung last 4 na dyan, pwedeng later on mo na lang siya i-comply. So, yung una po, syempre po, mag-a-apply ka for teacher. Kailangan meron kang bachelor's degree or any course with a US equivalent. Okay?
Pangalawa po, kailangan ikaw po ay non-resident ng US or you should be a non-citizen of US. Pangatlo po, dapat ikaw po ay mayroong advanced proficiency in English. Huwag po kayong mag-alala kasi hindi naman po nagtitake ng TOEFL or yung mga English proficiency exams. Ito lamang po ay self-assessment. Kung i-assess niyo po yung self niyo kung kayo po ay nasa advanced proficiency yung inyong English. Yung pag-assess po ng EPI sa proficiency mo sa English ay through yung through sa communication mo. So, basta wag po kayong mag-alala dahil wala naman pong parang proficiency exam. Okay. Pero ina-assess po yung iyong proficiency sa communication. Okay. Siyempre po yung mga students mo dito ay mga English speaking, therefore you should be able also to communicate in English. Okay? Kasi yan po ang medium of instruction. Another po na dapat po ay yung bachelor's degree po, dapat po ay 2 years. Meron ka ng 2 years teaching experience after the date of your bachelor's degree. Ako po, nung nag-apply po ako dito sa EPI, meron na po akong 8 years of teaching experience bago po ako nakapag-apply. Ito po, mas maganda po kung meron na po kayong passport na hawak dyan. Siyempre po, nag-a-apply po kayo para sa ibang bansa, dapat meron na kayong passport. Okay? Kung wala pa po, kumuha na po kayo ng passport. Okay. And then this thing, very important, is dapat meron po kayong valid email address. Kailangan meron kayong email address kasi yung communication po ng EPI is through email address. Lahat ng mga instructions isinesend sa yung email address. Isa pong experience ko sa EPI, napaka-responsive po ng EPI. Kung meron po kayong mga tanong, i-email nyo lang yung binigay kong email address and then nagre-respond po ang EPI. Hintayin mo lang. Okay? Kaya nga lang yung respond nila gabi dyan sa Pilipinas kasi pag umaga dyan sa Pilipinas, gabi dito sa US. Okay? So, kung wala pa po kayong email address, gumawa na kayo ng inyong valid email address. Okay? Yung mga susunod naman ay hindi naman kailangan na meron ka na ngayon. Pwede naman itong asikasuhin sa mga susunod na araw, like professional profile picture. Okay? Pero kasi gagawa ka ng profile, so siguro dapat magpa-picture ka na. Professional references from administrators, ito kahit hindi pa, kahit wala pa. Criminal record check, sa NBI po ito, kahit wala ka pa nito. At yung huli po ay certified translations of any required documents. Like po yung ating TOR, kailangan po siya ay naka-English language yung kanyang kailangan pong naka-translate po ito sa English language. Now, I'm very sure na meron naman po kayo dyang TOR kasi hindi po kayo makakapag-apply makakapag-apply dyan sa Pilipinas kung wala kayong TOR. So, for sure, meron na kayong TOR. Okay. So, bale, kung sa tingin mo ay base sa self-review mo ay papasa ka dito sa mga requirements na ito, mag-proceed na po tayo sa second step. Ano po ba ang second step? Okay. Ang second step po ay gagawa ka na ng yung account. You're going to register or you're going to apply online. Lahat po ng process dito ay online. Okay? So, ipapakita ko po sa inyo kung paano. Punta lamang po tayo sa Google. Okay. I-type lamang po ang EPI login or kahit yung full po na pangalan, yung Educational Partners International. Okay. And then, i-click lamang po. It's either user login or itong Educational Partners International. Okay. Click lamang po yan. Okay. So, ikaw po ay nandito sa website ng EPI. Click lamang po dito, apply to teach in the USA. Okay. Pag clinic niyo po iyon, ito po ang mag-a-appear. So, sabi dito, do you have a valid email address? So, i-click lamang po yan. Of course, yung sinasabi po kanina sa eligibility requirements na dapat meron kang valid email address. Tapos, dapat ito ay consistent. Okay? So, click mo ang yes. Pag sinabi mong no, hindi ka po makakapag-proceed sa application. Kailangan mong gumawa ng email address. So, yes, click mo lang ang submit. Napaka-user-friendly naman siya. And then, ito na, ilalagay mo lang ang email address mo at yung password. At i-confirm mo ang password. And then, click mo lang itong button na ito to make sure na you're not a robot. And then, create account na. Napakabilis pong gumawa ng account. Ngayon po, hindi po ako makakapaggawa ng account kasi meron na akong account.
Okay, pag na-enter nyo na po yung email address nyo at yung password at na-confirm na po, ito po ang lalabas dapat. So, ito po yung iyong profile. Okay? So, kung makikita po ninyo dito sa may left corner, nandito po yung mga buttons. Meron po kayo ditong may application, personal, professional, documentation, family, non-immigrant, at conditions. Ito po yung mga dapat ninyong i-accomplish. Okay? So, yung una po, dapat po, click nyo lang po ang personal at then, mag-a-appear dyan yung mga dapat mong i-fill in. Okay, napakasimple lamang po. Yan po, my first name, middle name, last name, second last name, gender. So, lahat po ng ito ay sasagutan lamang po ninyo. Okay? Dito po ay hinihingan kayo ng Skype ID. So, gumawa na rin po kayo ng Skype ID ninyo, Skype account ninyo kung wala pa po, para po mayroon kayong mailagay dyan. Okay? As much as possible, yung mga, hindi naman siya kailangan, pero mas maganda kung meron kayo. Mabilis lang naman gumawa ng Skype ID. So, ito po, primary phone number, mobile phone number, work phone number. So, napakasimple lang po. I-fill in lang po ninyo ito. So, dito po, yes or no lamang. Basahin lamang po ng maayos yung mga tanong para masagutan mo siya ng tama. Okay? So, dito po, about sa visa. So, ito po, i-accomplish lamang po ito lahat. Okay? Yan po ay under sa personal at yan po ang pinakauna mong dapat i-accomplish. So kung mapapansin po ninyo ay medyo marami-rami po siya. So yan po, actually talaga maraming mga dapat mong i-fill in. Sabi ko, kailangan mo lang ng commitment. Ha? Dapat tiyaga-tiyaga lang po. Okay? I'm very sure hindi mauubos ang isang araw, makukumpleto mo itong personal. Okay? And then, pag kumpleto na po ang iyong personal, pumunta ka naman po sa professional. So, dito ka naman po sa professional. Click lamang po ang professional. Okay? So, dito po, ito po dito sa professional, sabi lang dito, please rate your proficiency with English language. So, pili lang po kayo kung ikaw po ay superior, near native, or native. I'm very sure ako, I'm not a native. Hindi naman ako from America. Superior siguro. Yung pinakamababa dyan siguro yung superior. Okay? So, click lamang po ninyo. Again po, kailangan superior ang inyong proficiency in English language kasi ikaw ay nag-a-apply sa US, which is a English-speaking country. And then, click lamang po dito yung mga native languages. Okay? And then, additional non-native languages. Kung wala, click mo yung other po. Other. Kasi, pag i-click mo ang other, meron yung lalabas yan na pwede mong isulat kung ano ang iyong native language. Okay. And then, i-fill in nyo lang po ito, sagutan lang lahat. Ito po yung degree levels, kung nasaan ka na. Okay. So, tatanungin ka kung meron kang 4-year bachelor degree. Napakadali lang po, napakasimple lang. All you need to do is to fill in. Ito po yung major, yung college mo. Okay. Here po, you're going to explain why would you like to apply to teach in the USA. Gandahan niyo po yung sagot niyo dito. Okay? Ito po, cultural ambassador definition. So, sagutan lamang po yan. Hindi naman po kailangan masyadong mahaba. Okay? Ito po, would you be willing to teach at least 3 years if you are in a suitable teaching position? Of course, yes po yan. Okay? So, kailangan lang po yung ating mga isasagot dito ay totoo po. Kasi pag malaman po na hindi mga totoo yung ating mga sinasabi dito, baka ma-disqualified po tayo. Okay? Dito naman, yung tinatanong ka, anong mga subjects ang currently tinuturo mo. So, click mo lang yan dyan, marami yan. Okay? Kung wala po dyan, sa mga options, i-click lang po yung other. And then, maglalagay ka lang dito ng subjects na tinuturo mo. Kung meron ka pa pong ibang additional subjects, ilagay lang po dyan. Medyo marami po, pero I'm very sure again, hindi matatapos ang isang araw, tapos mo na ito. Okay? Ito yung mga age ng mga students mo, ang mga age ng mga tinuturuan ng estudyante. So, sagutan mo lang yan. And then, kung tapos na, okay, meron din dito, name of school, beginning and ending day. Okay? So, napakadali. All you have to do is to fill in. Dito po, maglagay po kayo ng contact person po, kung sino po yung pwedeng school contact name dito. Kung yung principal po ba, it's up to you.
So, dito po sa last part, meron po tayong school proof of employment. Okay? Meron naman silang mga description na nilalagay dyan. So, i-follow nyo lang po and then i-upload ninyo. And then, kung meron pa po kayong mga previous schools na pinagtrabahuan ninyo, i-click lamang po dito yung add another schools. Okay? Mas maganda po kung lahat po ng inyong mga documents ay naka-PDF file. Okay? I-PDF file niyo po. Okay. Kung tapos ka na po dito sa professional, mag-proceed ka naman po dito sa documentation. Okay? Wala naman akong nilay. So, okay. Punta naman tayo sa documentation. Okay? So, dito po, ito po yung sinasabi ko dahil ikaw po ay mag-a-apply sa ibang bansa, kailangan meron ka na pong passport. Ilagay niyo po dito ang passport number ninyo. And then, hihingan din po kayo ng inyong yung picture ng inyong passport. I-follow nyo lang po yung kanyang instruction dyan. Sabi dyan, the picture page from your passport. Yung page po ng passport, no, na may picture ka. And then, yeah, i-scan nyo lang man po yan. I-save nyo as PDF. Again, mas maganda po kung naka-PDF po yung mga files ninyo. And then, i-save lamang po and upload. And then, meron naman ditong pages of your passport that have stamps on them. Okay? So, kung meron, i-upload nyo po. Tapos, meron mga passport blank pages. Basta yung pinaka-importante po, kung ano yung hinihingi dyan, ay yun lamang po ang i-upload. Okay? Huwag na po ninyong pasobrahan. Okay? And then, ito, sasagutan mo lang kung meron kang mga expired passports. Okay? Dito naman po, merong mga tips. I-follow lang din po yung mga tips, yung supervisor, kung ano man po yung mga kailangan dyan. Ilagay mo. Meron naman ditong diplomas and transcripts. So, dito na part ay i-upload mo naman yung mga diploma. Just make sure po ang iyong diploma ay naka-English translation. Okay? I-scan nyo po yan, i-save as PDF, and i-upload. Upload lang. Okay? Napakadali lang po, transcript of record. Kung meron pa po kayong additional diploma, ilagay po dyan. Dito po ay hihingan po kayo ng criminal record check. So, kumuha po kayo sa NBI at i-upload po ninyo. Okay. Ito po, kailangan po ng iyong driver's license. So, ako po, base sa aking experience, ito yung dito ako nagpo-problema. Okay? Kasi, wala pa po akong driver's license noon. Tsaka, hindi ko naman lubos maisip na paano ako matututong mag-drive dahil wala naman akong sasakyan. Pero yun nga, dahil sa determination, ako po ay naghanap ng mga pwedeng magturo sa akin mag-drive. Nag-apply ng driver's license. Medyo matagal po ang driver's license kasi yung unang step ay kukuha ka ng student license and then maghihintay ka pa ng 1 month bago ka magkapag-apply ng kahit non-proof lang na driver's license. Basta meron kang driver's license. So, i-upload po yan dyan. No? Sasabihin niyo po, kung wala pa akong driver's license, pwede ba akong mag-proceed muna sa ibang parts? Opo, pwede. Kung ano ang meron ka ngayon dyan, yan lang muna ang ilagay mo. Okay? Pero, kailangan mong trabahuin yan agad para makumpleto itong profile mo. Okay? At yung maganda po dito is habang ginagawa mo itong profile mo ay mag-email sa iyo ang API. Okay? Kasi ina-update nila kung ano na yung mga nagawa mo at kailangan mong gawin. Okay? Kaya always kang magmo-monitor sa iyong email address. Okay? Palaging baka may email sila at kung ano man ang mga instructions nila. Ngayon po, kung hindi mo alam kung ano ang gagawin sa particular na part na yan, i-email lamang po ang API, magtanong ka doon dahil very accommodating po sila, magre-respond po sila. Yun nga lang, hintayin mo lang kung kailan kasi yung magkaiba yung time natin dyan. Okay? So dito, social security, wala ka pa nito kung hindi ka pa nakapunta ng US, nakapagtrabaho. Credential evaluation, ito kahit wala pa. Okay? Itong credential evaluation po ay yung kung saan ang iyong TOR po ay ipapadala sa Amerika para dito i-evaluate. Okay? Pero wag po kayong mag-alala dyan, wag po muna ninyong gawin yan dahil dapat gagawin mo yan kung meron ka ng go signal from API. Wag po muna kayong magpapa-evaluate ng iyong credential kung wala pang signal si API. Okay, bibigyan po kayo kung sino lamang ang mga authorized na mga accrediting agency dito sa US at doon lamang po kayo. Lahat po yan, kahit yung proseso ng credential evaluation, i-assist din po kayo ng API. Okay? So, kung wala po yan, di blank lang muna. Okay? Sige. Okay. Dito po sa part na ito, video, gagawa po kayo ng
profile video. Okay? Meron po dito mga tips. Okay? Basically, itong video ay inu-introduce mo yung self mo. So, tapos, something like a profile picture, pero this time, it's a video. Okay? Wag din po kayong mag-alala dahil i-assist din po kayo ni EPI kung paano kayo makakagawa ng video na ito. Iintayin nyo lang ang mga instructions from EPI kasi darating din, wag po muna kayong gumawa ng video na ito kung hindi pa kayo binigyan ng instruction ni EPI na gumawa ng video. Okay? Again, kung meron po kayong mga tanong, mag-email kayo sa EPI. Okay? At saka, ito po yung pinaka-importante. Yung video na yan po ay ang magiging basihan, parang isa sa mga basihan para i-assess ang iyong English language proficiency. Okay? So, dyan makikita. At ang video na yan po ay makikita ng iba't ibang principles ito sa Amerika. Okay? And then, base doon, makikita kung anong klase ang iyong, anong level ang iyong English language proficiency. Alright. So, pagkatapos po, punta ka naman po dito sa family, o tingnan natin ang family. Okay. Click lamang po yan. Encode lamang po kung meron kayong mga children. Okay, napakabilis lamang po. Child travel, birth certificate kung meron kayong mga anak na. Okay. And then, non-immigrant. Okay. Tick lamang po kung yes or no. Mabilis lamang po. Okay. Hindi dito masyado maraming i-upload. Car ownership, kung meron po kayong car, meron kayong mga vehicles, i-upload nyo lamang po dito. Okay. Again, kung meron po kayong mga tanong, ay i-email lamang po ang API. Okay. Mga bank statements. Okay. Dito po kahit sa bank statement, yung sa experience ko, hindi muna ako nakapag-upload ng bank statements. Pero dahil yung API po, ina-update po yung, tinitingnan po yung status ng ating application at kung makita nila na wala ka pang in-upload na bank statement, nag-i-email din naman po sila. Okay? And then, yung last is yung conditions. Okay? Itong conditions na po, ito yung, nandito po yung number 1 is that you should know the 2-year return home rule visa. Ito po yung sinasabi ko na dito, pag pumunta ka dito na may J1 visa, you will have 3 years na mag-work, maximum. 3 years para mag-work, and then 2 years extension kung may extend ka. Pero dapat after 3 years, kung hindi ka ma-extend, dapat ay umuwi ka sa Pilipinas at ikaw ay mag-work dyan sa Pilipinas. Okay? And then, during that 2 years, hindi ka pwedeng mag-work dito sa US. Okay? Pero pwede ka namang bumalik sa US as a visitor or a tourist. Okay? So, kailangan na iintindihan niyo po yan, yung 2-year return home policy. Okay? At, okay, ito po ay yes or no lang. Okay. Now, habang ginagawa mo itong profile na ito ng API, at the same time, meron kang mga marireceive niyan na mga emails galing sa API. Always monitor po ng emails niyo. Okay? Ako po, yung mahirap lang, yung challenge lang dito is that usually nag-i-email ang API sa gabi dyan sa Pilipinas. Kasi umaga yan dito sa Amerika. Ikaw po yung mag-adjust. Kailangan as much as possible, responsive, nagre-respond ka agad sa mga emails ng API. So, talagang puyatan po ito kasi minsan may email sila ng hating gabi, yung panokla, alauna ng madaling araw, alas 2, mga ganyang oras, alas 11 ng gabi. So, puyatan po ito. Kasi nga, kailangan natin dito ng commitment po. Okay? Tiyaga lang po yan, tiyaga. Okay, so yan po yung step 2, paggawa ng online application. Now, yung online po ninyo, medyo matatagalan po yan. Yes po. Pero, tiyaga-tiyaga lang po. At saka, habang ginagawa po yung application na yan online, ay mag-i-email sa iyo ang API. Kaya, dapat palagi mong minomonitor ang iyong email address. So, ngayon, punta po tayo sa step 3. So, ito pong step 3 ay parang nandoon na rin po sa step 2. All you have to do is to submit the required documents. Okay po, kasi sa step 2 po, hihingan ka po ng mga reference form, mga official transcripts, mga current criminal background check,
and other items po para makita po na ikaw po talaga ay eligible sa program na ito. Okay? Now, kung ikaw po ay magpapasa in a timely manner, mas mataas po ang tsansa na makakuha ka ng teaching position sa US with PPI. Okay? Pero kung ikaw po ay medyo mabagal at hindi mo inaasikaso, syempre, maliit ang tsansa mong ma-hire. Okay? Kasi meron pong mga time lamang na meron pong mga deadlines din po na sinusunod ang EPI. Okay? So, yung step 2 at step 3 parang nagsasabay yan. Okay? And then, proceed po tayo sa step 4. So, minsan din po, base sa aking experience, yung step 2, 3, and 4, minsan po nagsasabay-sabay po ito. Yung sa step 4 po ay, all you need to do is to complete an interview. Kung maaalala ko po, itong interview po na ito ay kinakandak ng EPI. Okay? Kung yung base po sa experience, kung maalala ko, mga 2 beses ata ako in-interview. Yung unang beses po na interview is parang to validate lang ang aking mga information. Okay? And then, kailangan po makapasa po kayo sa interview na yan. Okay? So, yun po yung unang interview, and then kung ano po yung result, ini-email ka naman nila kung ano ang result, kung magpo-proceed ka ba. Okay? And then, yung pangalawang interview ko po, kung maalala ko, is sa teaching na talaga. Mga questions about sa classroom. Okay? Parang ina-assess yung aking proficiency sa pagtuturo. Including na po yung mga topics sa classroom management, lesson planning, lahat po, everything about the classroom. Okay? And then, i-email ka rin nila kung ikaw ba ay nakapasa sa kanilang interview. Okay? That is po to make sure na ikaw po talaga ay compatible sa mga program requirements. Okay? So, ang interview po ay via Skype noon. Naalala ko, via Skype. Okay? Kaya kailangan pong gumawa kayo ng Skype account. Okay. And then, kung okay na lahat, nakapasa ka na sa mga interview ng EPI, and then, kompleto na ang mga documents mo, proceed na po tayo sa step 5, notification of program eligibility. Okay? So, sabi dito, after a successful personal interview and submission of all requested documents, i-review again ng EPI ang iyong mga documents para lang masigurado na talagang na-meet mo ang lahat ng mga EPI requirements at ikaw ay eligible for a US teaching license and visa. Okay? And then, ino-notify ka nila kung nakapasa ka dyan. Okay? Ang sunod naman po ay step 6, consider US teacher position. Ito po, yung iyong mga documents po, yung iyong profile ay isi-share yan sa mga US school districts, mga school districts dito sa US. And then, kung makita ang profile mo at maging interested nila sa'yo, kasama na yun yung video. Maging interested sila sa'yo, ay ino-notify ka nila, i-email ka nila through the EPI din, na kung pwede kang ma-interview sa specified na date na yan. Okay? And then, kailangan mo pong mag-respond kung ikaw pa ay magpapa-interview o hindi. Okay? Pero mangyayari lamang po yan kung ikaw po ay kompleto na sa documents at na-interview na ng EPI. So, bali, ito ay pangatlong interview mo na. Pero, ang mag-i-interview na sa'yo ngayon is yung school district personnel. Okay? Pwede school principal. Sa case ko po, ang nag-interview sa akin ay yung school principal at isang assistant principal. Okay? And then, pagkatapos po ng interview, i-email ka ulit kung ikaw ba ay makakapasa. I mean, ikaw ba ay bibigyan ng offer na magturo o hindi. In short, kung ikaw ba ay nakapasa. Okay? Through email din po yan. Ako po, sa case ko, napakaswerte ko po kasi during the interview mismo, sinabihan na ako ng principal na bibigyan nila ako ng offer. Okay? Kasi yung usual po talaga is ini-email kasi inuubos lahat ng mga interview. Kung ko lang, baka ako yung last na interview nila that time, kaya sinabihan na nila ako agad. Okay? And then, kapag ikaw po ang nakapasa, makaka-receive ka ng email mo. Again, ito pong mga interview na ito, nangyayari po ito gabi sa Pilipinas. So, talagang puyatan po ito. Okay? Pero, pag ikaw naman ay makakuha ng offer, sulit naman po. Okay? Lahat po yan ay facilitated by EPI. Kaya lahat po ng gagawin mo, huwag kang mag-alala dahil si EPI ang mag-guide sa'yo. Okay. And then, kung ikaw na ang mapasa, proceed ka na sa step 7. Oh, wait. Paano kung hindi ka, halimbawa, in-interview ka, hindi ka makapasa? Anong mangyayari? Huwag po kayong mag-alala dahil kung hindi ka man makapasa sa isang interview, meron ka pa chance na i-interviewin ng ibang schools. Halimbawa ako, yung unang nag-interview sa akin is from North Carolina. Tapos,
Siyempre, unang sabak sa interview online, parang kinakabahan, hindi ko nasasagot ng tama ang mga tanong, so hindi ako yung nabigyan ng offer. And then the second time, ito na yung sa South Carolina naman, mga ilang days lang ata ang gap nila, and then may nag-interested na mag-interview sa akin, and then yun, na-interview at doon ako natanggap. Okay? So bali, isang profile lang pero maraming chances na pwede kang interview ng iba't ibang principal. So mas maganda. Hindi po yung parang isang profile, isang documents para sa isang principal, and then pag ibang interview naman, ibang documents. Hindi po gano'n. Okay? Yun nga lang, kung talagang maraming beses ka na na-interview tapos hindi ka nakakapasa, i-email ka ng EPI kung ano ba ang nagiging problema mo, ba't hindi ka nakakapasa, para sa susunod na interview, maayos ko na. Okay? So yan. Congratulations po kung ikaw po ay mabigyan ng offer. Papadalhan kanila ng kontrata online, and then ito ay pipirmahan mo, and then ito ay isi-send back mo sa kanila online din. And then doon ay magsisimula na yung process naman para ikaw ay makaalis ng Pilipinas. Okay? Ngayon po, usually ang interview period po ay March, April, pero ako in my case, na-interview po ako ng June. So, kasi yung classes po dito sa Amerika ay August pa. So, minsan may in-interview pa yan ng March, April, May, June, minsan meron pa ng July. Okay? Na-interview po ako ng June at nakaalis po ako ng September. Okay. So, dyan po, pag pinirmahan na muna ang kontrata, na-send back mo na sa kanila, doon naman magsisimula ang pag-asikaso mo ng mga requirements para ikaw ay makaalis ng Pilipinas. Okay? So, yun po. So, yan po, napakahabang application process. Ngunit, kung ikaw naman ay mabigyan ng offer, talagang napakasulit. Okay? Now, itatanong niyo po, ano ba ang mga benefits kung ikaw ang magiging teacher dito sa Amerika? Okay, ito po, papakita ko. So, ito po yung mga benefits kung ikaw ay makakapagturo dito sa Amerika with the EPI. Una-una po, competitive salary. Hindi ko na po i-mention. Basta, competitive salary. Tamang-tama pang bayad ng mga utang dyan sa Pilipinas. At yung sunod po ay si EPI po ang mag-i-sponsor ng yung visa. And for your immediate family, kung gusto mong dalhin, ito po yung kung meron kang asawa at pang-anak. Nagbibigay din po ng legal assistance through the visa process. So, hindi ka na mahihirapan sa visa. Okay? Sa interview na lang ng visa, So, yung pre-arrival orientation po ay bago ka umalis dyan sa Pilipinas, i-orient ka muna, tatawag ang EPI sa'yo at i-orient ka kung ano ang mga gagawin mo. Yan po yung pre-arrival orientation. Okay. Ito po, maganda, travel assistance to the USA and local community. Okay? Travel assistance po kasi, parang yung gagastusin mo na pamasahe papuntang Amerika, yung $750 ay shouldered ng EPI. Yes, shoulder ng EPI po. Yung excess na lang, yung babayarin mo. Sa case ko po, yung ticket ko ata yung umabot ng, basta yung binayaran ko na lang pagpunta dito is mga parang $95 na lang, or equivalent, less than 5,000 pesos po. Imagine that. Shouldered na po yan ng EPI, yung $750. Kung mas mahal ang ticket mo, syempre, mas mahal ang excess, so mas mahal ang bayaran mo. Yung sa EPI arrival orientation naman po and district onboarding, pagdating niyo po dito, i-orient po kayo ng EPI kung ano yung mga dapat gawin, mga gagawin mo, mga dapat gawin, pati din doon sa district mo. Okay? So, yung sa housing po, sa case ko po, kasi meron pong EPI forum, kung pupunta ka sa i-explore mo ang website, meron pong EPI forum at doon sa forum ay merong mga ibang EPI teachers na pwedeng tumulong sa'yo para makahanap ka ng bahay. Pero meron ka naman pong teacher support din para tulungan ka rin. By the way po, kung ikaw po ay isang EPI teacher, pag pumunta ka pagdating mo po dito, ay merong i-assign sa'yo na teacher support staff. Siya po yung palaging magte-text sa'yo, palaging mamonitor sa'yo. Pwedeng tumulong din po siya sa'yo para makahanap ng iyong bahay. Okay? Personalized relocation assistance, interest-free relocation loan. Pagdating niyo po dito sa Amerika, papautangin ka po ng EPI, ng walang kuan po yan, walang interest, pero babayaran mo yan within a year. Okay? Yung ipapautang po na yan ay magagamit mo para sa bahay at para sa kotse na kung bibili ka man ng kotse. Dito po kasi, mahirap po dito yung public
public transportation. Kaya mapipilitan ka talagang bumili ng kotse. Huwag kang mag-alala dahil nagpapautang po si API para dyan. Okay? Automatic deduction po yan sa salary mo. Okay? Banking assistance, pag during the API orientation, i-open ka rin ng account ng API. So, wala ka nang ibang gagawin. Pipirma-pirma ka na lang, meron ka ng bank account. Okay? Tapos, transportation planning, halimbawa kung wala kang kotse, tutulungan ka rin ng teacher support mo kung paano ang transportation. Health insurance po, meron na rin po para sa mga teachers. Pipirma ka na lang para i-accept yung insurance. Kasi may partnership po yung API sa isang insurance company. And then, i-assist ka rin po ng API para makakuha ka ng teaching license dito. Kasi hindi ka po pwedeng magturo dito kung walang teaching license. Ang maganda po, ang API ay tutulungan ka. Okay? And then, ongoing instructional support. Ibig sabihin po, meron kang mga webinars. Meron po mga webinars ang API regarding sa pagtuturo. Continue with the professional development, online learning and networking, and around-the-clock availability in case of emergency. Napagkada po ng API kasi halimbawa kung merong mga calamities na paparating, talagang ini-email kami na kung anong mga dapat namin gawin. Ngayon po na merong pandemic, ina-advise kami na wag mo nang travel, especially outside US po. So, napakaganda po ng API, mga benefits ng teachers. So, ayan po ang whole process ng application po para makapagturo dito sa US. Kung meron po kayong mga tanong regarding po sa process, yung suggestion ko po sa inyo ay pwede nyo i-email ang API or pwede nyo akong i-message. Baka meron na experience ko na yan. Baka makapag-share din ako sa inyo. Comment lang po kayo dyan po sa aking YouTube channel. Don't forget po to subscribe my YouTube channel. And then, para makita nyo agad yung aking mga susunod na videos about teaching here in America. Okay? So, maraming salamat po. I think yung mga susunod na video ko is more on about experiences ko dito sa pagtuturo dito sa Amerika. Okay? So, hanggang sa muli po. Maraming salamat. Bye!